Pagkakaroon ng political dynasty, Sobrang traffic. Sa healthcare po na kulang yung mga facilities, educating yung voters. 71 na nga, wala man ako naaabot ng pension, wala. simula nung pinanganak ako dito, hindi naman sila nawala sa position eh. We've been seeing them multiple times, pero ano ba yung mga nagawa nila? Ano ba yung mga achievements nila kumpara sa competitive ba sila? Competent ba yung mga nagawa nila? Diba? Tanungin natin yung sarili natin. Wala naman akong wala pa rin eh. Ako commuters ako, talagang inaabot ako ng 1 hour, 1.5 or 2 hours ang biyahe ko. Sa tagal. Lalo na pagkahapon, napaka-traffic talaga. Hanggang ngayon, tagal ko na dito. Tagal na ako nagboboto. 40 years na ako nagboboto dito sa Caloocan. Pagdating ng kailangan, wala naman kahit piso. Ay, iniintindi ko na lang ngayon yung magkayod na ako ng hanap buhay para makakain. Let's say na may mga state universities or may mga healthcare na pinoproduce. Pero sa Caloocan kasi isa sa kinakarap naming problema yung political dynasty. So yung political dynasty na yun naghihinder sa amin para mag-crave for more progress, especially sa LGUs. Para sa akin, masusunod na siya pag nakinig ang mga taong bayan sa kabataan. Bakit hindi nyo kami pakinggan? Hindi porket hindi kami nabuhay sa ganitong era or ganitong sitwasyon, di ba? May nagbibigay sa inyo ng suwis ng mga options, di ba? Pakinggan nyo kami. Yung mga uupo ngayon, sana matugunan nila yung mga, magawa nila yung mga dapat gawin. Yung mga sinasabi nilang plataforma nila. Kasi wala namang nagbabago eh. Wala pa rin pagbabago. Dapat sana, asikasuhin naman nila yung mga tao na nangailangan, dating ng mga ganitong edad, kailangan mayroon naman sanang yung senior pension. Nagsisimula po sa pakikinig saka sa pagbaba sa community mismo. Kapag hindi ka bumababa, hindi mo mararamdaman or hindi mo malalaman talaga yung pinakalagay ng community. So, ganun yung namin, parang paniniwala na yung mayor sana progresibo, sana matapang, at sana mabait at nakikinig.